Tahimik ang umaga sa maliit na barangay. Naririnig ang huni ng mga ibon at ang kalansing ng mga dahon. Sa loob ng isang bahay, abala si Edsel sa pag-aayos ng kanyang gamit pang eskwela. Si Lolo Sed, ang kanyang pinakamamahal na lolo, ay naghahanda na rin sa kanilang pag-alis. Edsel, handa ka na ba? Halika na, ihahatid na kita sa eskwela. Tawag ni Lolo Sed habang bitbit ang isang maliit na payong. Laging ganito ang kanilang routine tuwing umaga. Si Lolo Sed ang laging kasama ni Edsel papuntang eskwelahan dahil ang mga magulang ni Edsel ay laging nasa trabaho. Opo, Lolo, handa na po ako. Masiglang sagot ni Edsel. May ngiti sa kanyang mga labi dahil lagi siyang masaya kapag kasama si Lolo Sed. Ang kanyang lolo ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga aral na sinusundan niya ngayon. Habang sila'y naglalakad, nagsimula na naman si Lolo Sed sa kanyang pangangaral. Alam mo, Apo, mahalaga ang maging mabuting tao. Hindi lang sa eskwelahan, kundi pati sa araw-araw na buhay. Lagi mong isipin ang sinasabi sa atin ng Diyos ha. Maging matatakutin ka sa Kanya at lagi mong sundin ang mga aral sa iglesia. Tumango si Edsel. Opo, Lolo, hindi ko po nakakalimutan. Kaya nga po tuwing linggo, excited ako pumunta sa pagsamba para mas matuto pa eh. Ngumiti si Lolo Sed. Mabuti naman, Apo. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang iyong takot sa Diyos. Ipagpatuloy mo yan ha, kasi sa huli, doon tayo huhusgahan. Habang naglalakad sila, maraming tao ang bumabati kay Lolo Sed. Tatay Sed, ang bait talaga ng apo mo ha, laging nagmamano. Sabi ng isang kapitbahay. Ngiti ang sagot ni Lolo Sed. Nako, salamat, pero syempre, hindi naman dapat ako ang pasalamatan. Ito ay dahil sa mga aral ng Diyos na napapakinggan niya. Mula noon, patuloy na lumaki si Edsel na tinuturing si Lolo Sed bilang kanyang huwaran. Sa tuwing may pasok o araw ng pagsamba, si Lolo Sed ang kasama niya. Marami siyang natututunan mula sa kanyang lolo, ang pagiging mabuti, masipag at mapagpakumbaba. Minsan, bago matulog, nilapitan ni Edsel ang kanyang lolo. Lolo, bakit po ba mahalaga ang pagsunod sa mga aral ng Diyos? Tumingin si Lolo Sed sa kanyang apo. Apo, dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang pagsunod sa Kanya ay tanda ng ating pagmamahal at pasasalamat. Kapag sinunod mo ang kanyang mga aral, gagabayan ka niya palagi at hindi ka mawawalan ng landas. Tahimik na nag-isip si Edsel at pagkatapos ay ngumiti. Pangako po, Lolo, lagi kong susundin ang mga aral niyo at ng Diyos. Tinitigan siya ni Lolo Sed, puno ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Yan ang apo ko, huwag kang magbabago ha, kahit anong mangyari, maging mabuti ka pa rin. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na pinapatibay ni Edsel ang kanyang puso at isip sa mga itinuro sa kanya ng kanyang Lolo Sed. Isang batang lumalaking may takot sa Diyos at mabuting asal. Dumating ang araw ng linggo at gaya ng nakasanayan, hinanda ni Edsel ang kanyang puting polo at itim na pantalon. Ang damit na ginagamit niya tuwing dadalo sa pagsamba ng mga bata sa Iglesia ni Cristo. Maaga pa lang, nakatayo na siya sa harap ng salamin. Inayos ang kanyang kwelyo at siniguradong malinis ang kanyang itsura. Sa likod niya, naroon si Lolo Sed na nag-aayos din ng kanyang barong Tagalog. Apo, handa ka na ba? Malapit na ang oras ng pagsamba. Tanong ni Lolo Sed habang iniaabot ang kanyang sombrero. Opo, Lolo, handa na po ako. Masiglang sagot ni Edsel. Palagi siyang nasasabik tuwing araw ng pagsamba. Bukod sa pag-aaral, ito ang isa sa mga araw na pinahahalagahan niya ng husto dahil dito siya mas natututo ng mga aral mula sa Diyos. Magkasamang naglakad papunta sa lokal ng kanilang iglesia, si Edsel at Lolo Sed. Nang makarating sila, agad silang bumati sa mga kapwa nila kaanib. Ang mga bata ay isa-isa nang pumapasok sa kanilang lugar ng pagsamba. At si Lolo Sed naman ay siniguradong maayos na nakaupo si Edsel kasama ang iba pang kabataan. Basta tandaan mo, Edsel ha, makinig kang mabuti sa lahat ng sasabihin ng ministro.
Lahat ng tinuturi dito ay para sa kabutihan mo. Paalala ni Lolo Sed bago siya tumayo para pumunta sa kanyang lugar. Opo, Lolo. Pangako po makikinig ako ng mabuti. Sagot ni Edsel habang pumipila kasama ang ibang bata. Nang pumasok na sila sa loob ng kapilya, tahimik na nakikinig si Edsel sa bawat salita ng ministro. Ang mga aral na naririnig niya ay nagpapalalim ng kanyang pananampalataya at nagpapatibay ng kanyang loob na maging mas mabuting tao. Habang nagsasalita ang ministro, nakaramdam si Edsel ng inspirasyon. Mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Ang mga bata ay dapat palaging igalang ang kanilang mga magulang at lolo't lola. At higit sa lahat, dapat nilang pahalagahan ang kanilang pananampalataya. Sabi ng ministro at tumango si Edsel at tahimik na nanalangin sa sarili. Ama, tulungan niyo po akong maging mabuting tao tulad ng tinuturo ni Lolo Sed palagi. Matapos ang pagsamba, lumabas si Edsel na masaya at puno ng bagong aral. Agad siyang nilapitan ni Lolo Sed. Oh, Apo, kamusta? Natuto ka ba ngayong araw? Ngumiti si Edsel at tumango. Opo, Lolo. Sabi po ng ministro, mahalaga ang maging masunurin tayo sa Diyos at sa mga magulang natin. Gagawin ko po ang lahat para sundin ang mga aral. Yan ang gusto kong marinig, Apo. Lagi mong tandaan, ang pagiging mabuting tao ay hindi lang sa pagsunod sa mga magulang at mga nakakatanda. Ang Diyos ang laging unang susundin. Siya ang magbibigay sa iyo ng gabay sa bawat desisyon mo. Sabi ni Lolo Sed habang hinahawakan ang balikat ni Edsel. Nang umuwi sila, magaan ang pakiramdam ni Edsel. Alam niyang sa tulong ng kanyang lolo at sa patuloy na pagdalo sa mga pagsamba ng kabataan sa loob ng Iglesia ni Cristo, mas magiging mabuti siyang tao. Mas malapit sa Diyos at higit sa lahat, mas handa sa hamon ng buhay. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, abala si Edsel sa paghuhugas ng pinggan habang si Lolo Sed naman ay naglalagay ng mainit na tubig sa termos. Tahimik ang bahay, tanging ang tunog ng pinggan at lagaslas ng tubig ang maririnig. Sa ganitong mga oras, madalas mag-isip si Edsel, lalo na kapag hindi na niya kasama ang mga magulang niya sa hapagkainan. Habang hinuhugasan niya ang huling pinggan, biglang lumabas ang tanong na matagal na niyang iniisip. Lolo, mahina niyang tawag habang patuloy sa ginagawa. Bakit po kaya laging wala sina mama at papa? Parang lagi po silang nasa trabaho eh. Mahal ko po sila pero bakit po parang mas madalas akong kasama nyo? Natigilan si Lolo Sed sa ginagawa. Tumigil sa paghahanda ng kanyang termos at tinitigan si Edsel ng may pangunawa. Naramdaman niyang bumibigat ang puso ng kanyang apo, kaya lumapit siya at dahan-dahang nilapag ang kanyang kamay sa balikad ni Edsel. Alam mo, Apo, panimula ni Lolo Sed, hindi ibig sabihin na hindi ka nila mahal dahil lagi silang wala. Ginagawa ng mama at papa mo ang lahat para sa'yo, para matiyak na may magandang kinabukasan ka. Minsan, kailangan nilang magtrabaho ng mabigat para mabigyan ka ng maayos na buhay. Napatingin si Edsel sa kanyang lolo. Iniintindi ang bawat salita nito. Pero Lolo, hindi po pa pwedeng magkasama na lang kami po? Para kasing mas gusto ko po na nandito sila kaysa sa mga bagay na pinipili nila para sa akin. Napangiti si Lolo Sed. May kirot sa kanyang puso dahil alam niyang may kalungkutan si Edsel na hindi agad kayang punan ng mga material na bagay. Apo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang totoo, ako rin ay minsang nangarap na sana mas madalas silang makasama, lalo na sa mga sandaling tulad nito. Pero alam ko, sa lahat ng ginagawa nila, nasa puso nila ang pagmamahal para sa'yo. Minsan, ganun talaga ang buhay eh. Kailangang magtiis. Ngunit tandaan mo, Apo ha, kahit wala sila sa tabi mo palagi, lagi kang nasa puso nila. Tahimik lang si Edsel, parang may mabigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa rin lubusang sagot iyon sa lahat ng tanong niya. Ngunit dahil sa mga salita ng kanyang lolo, natutunan niyang intindihin ang sakripisyo ng kanyang mga magulang.
Natapos niya ang paghuhugas ng pinggan at tumango sa kanyang lolo. Salamat po, lolo. Naiintindihan ko po. Isa lang ang tiyak, apo. Dagdag ni Lolo Sed habang tinatapik ang likod ng apo. Nandito ako palagi para sa'yo. At kahit anong mangyari, ang Diyos ang kasama natin. Basta magtiwala ka sa Kanya. Tutulungan ka niya na maging masaya kahit pa may mga tanong sa puso mo. Tumango si Edsel at ngumiti. Opo, lolo. Lagi ko pong ipananalangin ang mama at papa. At sa gabing iyon, natulog si Edsel na may bahagyang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang hindi man laging kasama ang kanyang mga magulang, nandyan ang kanyang Lolo Sed at ang Panginoong Diyos na gumagabay sa kanya. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Edsel at si Lolo Sed sa silong ng kanilang bahay. Ito ang paboritang tambayan ni Lolo Sed, ang maaliwalas na espasyo sa ilalim ng bahay, kung saan madalas silang mag-usap tungkol sa buhay at mga aral ng Diyos. May mga kahoy na bangko roon at ilang halaman na alaga ni Lolo Sed. Habang nakaupo, tinitingnan ni Edsel ang langit na unti-unting nagiging kahel habang papalubog ang araw. Matagal na niyang gustong itanong ito sa kanyang lolo, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Lolo, nagumpisa si Edsel na medyo alanganin. Magkakaroon pa kaya ako ng kapatid? Napatingin si Lolo Sed sa kanya. Alam niyang may mas malalim pang pinanggagalingan ang tanong ng kanyang apo. Umupo ng tuwid si Lolo Sed at pinunasan ang pawis sa kanyang noo bago sumagot. Apo, yan ay isang tanong na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. Minsan, ang mga bagay na hinihiling natin ay hindi agad natutupad o minsan, hindi talaga nangyayari. Pero kahit ano pa man, tandaan mo, ikaw ay hindi nag-iisa. Wika ni Lolo Sed habang nilalaro ang maliliit na dahon ng halaman sa kanilang tabi. Bakit po kaya, Lolo? Gusto ko po sanang may kalaro, lalo na kapag wala sina mama at papa. Sabi nila, busy sila sa trabaho, pero minsan iniisip ko, mas gusto ko pong may kasama palagi. Pahayag ni Edsel na may kaunting lungkot. Lumapit si Lolo Sed at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Edsel. Apo, alam ko kung gaano mo kahirap minsan mag-isa, lalo na kapag hinahanap mo ang presensya ng mga magulang mo o ng isang kapatid. Pero ang totoo niyan, maraming pwedeng hindi mo makontrol, tulad ng pagkakaroon ng kapatid. Pero alam mo ba, kahit mag-isa ka, hindi ka tuluyang nag-iisa. Nandito ang Diyos at nandito din ako. At higit sa lahat, malapit ang puso mo sa Kanya. Iyan ang pinakamahalaga. Hindi sumagot si Edsel. Tinignan lang niya ang kanyang lolo at ngumiti. Alam niyang tama ang sinasabi nito. Kahit wala siyang kapatid o madalas ay hindi kasama ang mga magulang niya, naroon si Lolo Sed. Handang pakinggan at damayan siya. Tahimik silang dalawa, nakikinig sa mga tunog ng kalikasan sa paligid nila. Tila isang simpleng hapon lang, ngunit para kay Edsel, yon ay isang mahalagang sandali. Alam niyang kahit hindi lahat ng tanong niya ay nasasagot agad, may mga bagay na hindi niya kontrolado. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman niyang ang suporta ng kanyang lolo at ang kanyang pananampalataya ay sapat na upang punan ang mga kakulangan sa kanyang buhay. Salamat po, Lolo, sabi ni Edsel. Siguro po, okay lang kahit wala akong kapatid. Basta, nandyan po kayo. At si Mama at si Papa, kahit abala po sila, mahal na mahal ko pa rin sila. Ngumiti si Lolo Sed at tumango. Yan ang dapat, apo. Magtiwala ka sa plano ng Diyos. Darating din ang mga tamang bagay sa tamang panahon. Isang hapon, pagkatapos ng klase, naisipan ni Edsel na umuwi na agad sa bahay. Ngunit bago pa siya makarating sa kanto, hinarang siya ng mga kaklase niyang sina Boyet at Ricky. Sila ay kilalang pilyo sa klase at mahilig maglaro ng mga pustahan. Oh, Edsel, sumama ka naman sa amin. May laro kami ng tek sa kanto. May pustahan. Tsak, sobrang saya nito. Masayang yaya ni Boyet habang kumikindat.
Napatingin si Edsel sa kanila at ngumiti ng bahagya. Pasensya na Boyet ha, uuwi na ako eh. Kailangan kong tapusin yung assignment ko. Magalang na sagot ni Edsel, sabay lakad palayo. Hala, si Edsel laging KJ, takot na takot sumali sa laro, parang tatay-tatayan ng bayan. Biro ni Ricky, sabay tawanan silang dalawa. Narinig ni Edsel ang kanilang mga tawanan, pero hindi niya ito pinansin. Sanay na siyang asarin ng mga kaklase dahil hindi siya sumasali sa mga laro nila, lalo na kapag may pustahan o anumang masama ang implikasyon. Hindi naman nagagalit si Edsel, mas pinipili na lang niyang gawin kung ano ang tama. Sa isip niya, laging gumuguhit ang mga salita ng kanyang lolo. Laging piliin ang tama. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang Diyos lang ang dapat mong sundin, hindi ang opinyon ng mga tao o ng sino paman. Ang madalas na sabi ni Lolo Sed. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Edsel kung bakit siya madalas inaasar. Hindi ba tama lang na umiwas siya sa mga laro ng pustahan at hindi magmura? Ngunit sa bawat oras na may duda siya sa sarili, bumabalik sa kanya ang mga aral ng kanyang lolo at ng kanyang pananampalataya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Lolo Sed na nagpapahinga sa kanilang upuan sa silong. Agad siyang nilapitan ni Edsel at kinuwento ang nangyari. Lolo, inaasar na naman po ako ni Boyet kanina. Ayaw po kasi nilang tanggapin na hindi ako sumasama sa pustahan nila. Sabi ni Edsel na may kaunting lungkot sa boses. Ngumiti si Lolo Sed at tumingin ng malalim sa kanyang apo. Apo, alam mo ba kung bakit mahalaga na laging piliin ang tama kahit hindi yun popular sa iba? Tumango si Edsel. Opo, Lolo. Sabi niyo po, ang Diyos po ang dapat sundin, hindi ang mga tao. Tama ka, Apo. Ang mga salita ng iba, kahit minsan masakit ay walang saysay kapag alam mong tama ang ginagawa mo. Ang Diyos lang ang nakakakita ng puso mo, tandaan mo yan. Hayaan mong asarin ka nila kung yan ang gusto nila. Basta, hindi ka nagpapadala sa mali. Sabi ni Lolo Sed habang hinahawakan ang balikat ni Edsel. Tumango si Edsel, muling napatibay ang kanyang loob. Opo, Lolo, alam ko po na tama ang ginagawa ko. Mabuti, Apo. Hindi kailangan makipagsabayan sa mga bagay na alam mong mali. Mas mabuti nang may paninindigan ka sa tama kaysa sumama sa mali kahit pa maraming gumagawa nito. Dagdag pa ni Lolo Sed. Sa gabing iyon, natulog si Edsel na may magaan na puso. Alam niyang hindi kailangan baguhin ang sarili para lang magustuhan ng iba. Pinili niyang manatili sa kanyang prinsipyo, kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa siya asarin. Siya ang batang tinuruan ng kanyang lolo na magtiwala sa Diyos at sa gabing iyon, lalo pa niyang pinagtibay ang pangakong hindi siya matitinag sa tamang landas. Isang gabi, matapos maghapunan, tahimik na nakaupo si Edsel sa tabi ng kanyang kama. Nakatitig siya sa bintana, iniisip ang mga bagay na matagal na niyang iniinda. Minsan, kahit na natutunan niyang tanggapin ang pagiging abala ng kanyang mga magulang, hindi niya maiwasang mamiss sila. Sa ganitong mga sandali, bumabalik sa kanya ang lungkot nang hindi laging kasama ang kanyang mama at papa. Lumuhod si Edsel sa tabi ng kanyang kama. Ipinikit ang mga mata at sinimulan ang kanyang panalangin. Nasanay na siya sa panalangin mula sa mga itinuro ng kanyang Lolo Sed. Pero ngayong gabi, may kakaibang bigat ang panalangin niya. Ama, bulong ni Edsel. Alam ko pong mahal ako ni na mama at papa pero minsan po, sana po makasama ko naman sila kahit minsan. Miss ko na po sila. Lagi po silang nasa trabaho eh. Sana po, bigyan niyo po sila ng oras para makasama po ako. Tahimik niyang dinadama ang kanyang mga nararamdaman. Walang luha sa kanyang mga mata pero ramdam niya ang bigat ng pagnanasa na muling makasama ang kanyang mga magulang. Alam niyang hindi ito dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa mga obligasyon at sakripisyo ng kanilang trabaho. Hindi niya rin nakakalimutan ang mga bilin ng kanyang lolo tungkol sa pagtanggap sa plano ng ama.
Pero tulad ng bawat bata, umaasa siya sa mga simpleng bagay, oras at yakap mula sa kanyang mga magulang. Ama, patuloy niya, sana po lagi silang ligtas sa trabaho. Gabayan niyo po sila at patnubayan. At kahit minsan, gusto ko lang po silang makasama kahit kaunting oras lang po. Pagbigyan mo po nawa ang aking kahilingan. Ang iyo pong kalooban ang palagi po sanang masunod. Matapos ang kanyang panalangin, humiga siya at pumikit. Nararamdaman ang pagyakap ng katahimikan ng gabi. Alam niyang kahit na hindi madalas kasama ang mga magulang, may pamilya siyang nagmamahal sa kanya. At mayroon siyang lolo na laging nariyan para damayan siya. Kinaumagahan, bumaba siya mula sa kwarto at nakitang nakaupo si Lolo Sed sa kusina, umiinom ng kape. Lumapit siya at magiliw na bumati. Magandang umaga po, Lolo! Ngumiti si Lolo Sed at tumingin kay Edsel. Tila nararamdaman ang mga iniisip ng kanyang apo. Magandang umaga rin na po. Nakita ko kagabi parang may iniisip ka. Tahimik lang si Edsel, ngunit saglit na tumingin sa kanyang lolo. Hindi niya nais ipagsigawan ang kanyang mga nararamdaman. Pero sa mata ni Lolo Sed, alam niyang naiintindihan siya nito. Lolo, minsan lang po gusto ko sana kasama sina mama at papa. Pero alam ko naman pong busy sila. Malumanay na sabi ni Edsel. Hinawakan ni Lolo Sed ang balikad niya at ngumiti. Naiintindihan kita, apo. Lahat tayo minsan ay may hinahanap. Lalo na ang presensya ng mga mahal natin sa buhay. Pero tandaan mo ha, ang Diyos ang ating laging kasama. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas at pagmamahal. Kahit malayo sina mama at papa. Tumango si Edsel. Pinupuno ng panalangin at pangunawa ang kanyang puso. Opo, Lolo. Lagi ko po silang sinasama sa mga panalangin ko. Pati na rin po yung pamilya natin. Na sana po ay palagi niya po tayong iingatan at papatnubayan. Isang hapon, habang naglalaro si Edsel ng bola sa bakuran ng kanilang tahanan, narinig niya ang mga sigaw ng mga bata sa kalsada. Naglalaro ang mga ito ng Tex at Pico, ngunit hindi iyon ang pumukaw sa kanya ng atensyon. Sa halip, ang kanilang malakas na pagsigaw at pagmumura habang naglalaro. Ito ang nakaakit sa kanyang pansin. Hoy, Edsel! Sigaw ni Boyet, isa sa mga batang madalas niyang marinig mula sa kanto. Bakit hindi ka sumali sa amin? Masaya dito, pero kailangan may pustahan. Natigilan si Edsel. Hindi bago sa kanya ang mga yaya ng mga bata na sumali siya sa kanilang laro. Ngunit tulad ng dati, alam niyang hindi tama ang pagsusugal at ang pagmumura. Lalo na at tinuro sa kanya ni Lolo Sed na iwasan ang mga ganitong gawain. Pinili niyang ngumiti at umiwas. Hindi ako sumasama sa ganyang laro, sagot ni Edsel nang may respeto. Pasensya na, masaya na ako dito sa bahay. Nagtinginan sina Boyet ang kanyang mga kasama at muling nagsimulang magtawanan. KJ ka talaga, Edsel. Ang bait-bait mo, parang hindi ka marunong mag-enjoy. Pangungutya ni Ricky. Ngunit tulad ng dati, hindi pinansin ni Edsel ang mga panunukso. Binalik niya ang atensyon sa kanyang bola at patuloy na naglaro sa bakuran. Alam niyang mas mabuti nang umiwas sa maling landas kaysa mapasama sa mga gawain na alam niyang hindi ka nais-nais. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalaro, lumabas si Lolo Sed mula sa bahay at nakita si Edsel na tahimik na naglalaro. Apo, kanina pa kita naririnig dyan. Hindi ka ba nila iniimbita na sumali sa laro sa labas? Tumigil si Edsel sa paglalaro at tumingin sa kanyang lolo. Opo, Lolo. Pero alam niyo po, may pustahan na naman po sila kasi. Ayoko pong sumali kapag mali po yung ginagawa nila. Ngumiti si Lolo Sed at tumango. Tama ang ginagawa mo, Apo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan kang sumunod sa agos ng ibang tao. Mas mabuti na ang tahimik ka pero ginagawa mo ang tama. Kaysa makisama sa mali at mapasama pa. Alam ko po, Lolo, tugon ni Edsel. Mas gusto ko pong manatili dito at maglaro ng maayos kahit ano pa ang sabihin nila. Proud na proud si Lolo Sed sa kanyang apo.
Yan ang apo ko. Lagi mong tandaan, hindi mahalaga ang opinyon ng iba kung alam mong tama ang ginagawa mo. Mas mahalaga na natutunan mo na sundin ang aral ng Diyos. Ngumiti si Edsel. Muling kinumpirma sa kanyang sarili na tama ang kanyang desisyon. Sa kabila ng mga tukso at panunukso ng ibang bata, pinili niya ang tamang landas. Ang landas na itinuro sa kanya ng kanyang lolo at ng kanilang pananampalataya. Habang nilalaro niya ulit ang bola sa bakuran, ramdam ni Edsel ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang kahit hindi siya katulad ng ibang bata sa kanilang paligid, masaya siya dahil sinusunod niya ang mga aral ng Diyos. At higit sa lahat, laging nariyan si Lolo Sed para gabayan siya. Isang maaliwalas na gabi, tulad ng nakasanayan, magkasama sina Edsel at Lolo Sed sa kanilang silong. Tahimik silang nakaupo sa mga bangko habang tinatamasa ang malamig na simoy ng hangin. Si Edsel ay abala sa pagbasa ng isang aklat tungkol sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, habang si Lolo Sed ay tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan. Ngunit sa kaligitnaan ng katahimikan, biglang sumama ang pakiramdam ni Lolo Sed. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at napansin ni Edsel na parang nahihirapan siyang huminga. Agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa kanyang lolo. "Lolo! Lolo! Ano pong nangyayari?" Tanong ni Edsel na halatang natataranta. "Huwag kang mag-alala, apo." Sagot ni Lolo Sed na pinilit pinapakalma si Edsel, kahit na halatang masakit ang kanyang nararamdaman. "Baka pagod lang ako, pero parang hindi maganda ang pakiramdam ko." Agad na kumilos si Edsel. Tumakbo siya palabas ng bahay at tinawag ang mga kapitbahay para humingi ng tulong. Isang kapitbahay ang mabilis na tumugon at dinala si Lolo Sed sa pinakamalapit na ospital gamit ang kanilang sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, tahimik lang si Edsel. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kamay ng kanyang lolo. Nararamdaman niya ang takot sa kanyang puso. Pero gayunpaman, patuloy siyang nanalangin at nanampalataya. Humihiling sa Diyos na sana ay gumaling si Lolo Sed. "Manalig ka, apo," sabi ni Lolo Sed nang mahina habang sila ay bumabiyahe patungo sa ospital. "Laging magtiwala sa Diyos." Pagdating nila sa ospital, agad dinala si Lolo Sed sa emergency room at si Edsel ay naiwan sa labas. Nag-iisa, nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, pero patuloy siyang nanalangin, umaasa na magiging maayos ang lahat. Habang naghihintay si Edsel sa labas ng silid, naramdaman niya ang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. Para bang ang tahimik na mundo niya kasama ang kanyang lolo ay unti-unting nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapatuloy ang kanyang pananampalataya. Hawak ang paniniwala na hindi sila pababayaan ng Diyos. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ma-confine si Lolo Sed, hindi pa rin mapakali si Edsel habang naghihintay sa ospital. Paulit-ulit siyang nananalangin, humihiling na pagalingin ang kanyang lolo. Walang ibang kasama si Edsel, kaya lalong lumalalim ang kanyang pag-aalala at takot. Bigla, sa tahimik na pasilyo ng ospital, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ina. "Edsel!" Tawag ng kanyang ina habang mabilis siyang papalapit. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalala at kaba. Tumayo si Edsel mula sa upuan at agad niyang niyakap ang kanyang ina. "Mama!" Sambit ni Edsel habang humihikbi. Si lolo po, hindi ko alam kung ano po yung lagay niya." Yumakap ng mahigpit ang kanyang ina at hinagod ang likod ng anak. "Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ng mga doktor ang lahat para kay lolo. Nandito na ako ngayon. Hindi ka na mag-iisa." Bagaman sanay si Edsel na malayo ang kanyang ina dahil sa trabaho, sa sandaling iyon ay ramdam niya ang presensya at pagmamahal nito. Para bang kahit kaunti, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi man nila madalas makasama ang isa't isa, alam niyang mahal siya ng kanyang ina. "Nakausap ko na ang doktor," sabi ng kanyang ina matapos ang ilang saglit. "Kailangan nilang obserbahan si lolo sa loob ng ilang araw.
Pero magiging maayos siya, anak. Magtiwala tayo sa Ama. Tumango si Edsel. Pilit na inaalis ang kaba sa kanyang puso. Opo, Mama. Lagi ko pong ipinapanalangin na gumaling si Lolo. Muli siyang niyakap ng kanyang ina. Tara anak, manalangin tayo. Sama-sama tayong hihiling ng tulong sa Ama. Magkasama silang umupo sa tabi ng waiting area ng ospital at sa kabila ng kaba at lungkot, naramdaman ni Edsel ang kaunting aliw. Hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya ang kanyang ina at kahit papaano, may lakas siyang nararamdaman sa kanilang pagkapit sa isa't isa at sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Lolo Sed sa ospital para masusing pag-obserba. Kahit nakasama na ni Edsel ang kanyang ina, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan at pagkabalisa. Ang kanyang ina ay abala sa pakikipag-usap sa mga doktor, pagpapasa ng mga dokumento at pag-aasikaso ng mga pangangailangan ni Lolo Sed. Dahil dito, madalas na naiwan si Edsel mag-isa sa waiting area, tahimik na nag-aalala. Nakaupo siya sa isang sulok ng ospital, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, mga pamilya, mga pasyente, at mga doktor na abalang-abala sa kani-kanilang mga gawain. Ramdam ni Edsel ang bigat ng sitwasyon. Ang ospital ay tila isang malamig at walang kaluluwa na lugar para sa isang batang katulad niya. Sanay siyang nasa bahay kasama ang kanyang lolo. Pinupuno ng masasayang kwento at gabay. Ngayon, pakiramdam niya ay wala siyang magawa kundi maghintay at manalangin. Ama, sana po gumaling na si Lolo. Bulong niya habang nakatitig sa kanyang mga kamay. Ramdam niya ang init ng kanyang luha na unti-unting bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ngunit pilit niyang pinapahid ito. Isang araw, habang nakaupo siya sa isang bench sa labas ng ospital, tila mas mabigat ang lungkot na kanyang dinadala. Ang mga alaala ng mga masasayang araw kasama si Lolo Sed ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang kanilang simpleng mga usapan sa silong ng bahay, ang kanilang pagsamba tuwing araw ng linggo, at ang mga payo ng kanyang lolo na palaging magtiwala sa Diyos. Mama, busy na naman. Bulong niya sa sarili dahil sa mga oras na iyon, ang kanyang ina ay nasa opisina ng doktor. Inaasikaso ang mga papeles para sa operasyon ni Lolo Sed. Bagaman narito na ang kanyang ina, madalas pa rin siyang nag-iisa at sa mga oras ng pag-iisa, mas nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Napatingin si Edsel sa mga halaman sa paligid ng ospital. Merong isang maliit na garden sa gilid ng ospital kung saan siya madalas maupo para mag-isip at manalangin. Isang lugar na tila nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw sa gitna ng kanyang mga iniisip. Ngunit sa araw na iyon, habang siya ay tahimik na nakaupo, napansin niyang may isang batang babae na nakatayo sa malayo, pinagmamasdan siya. Hindi niya ito kilala, pero ang mga mata ng bata ay puno ng kuryosidad at malasakit. Nag-aalangan si Edsel na makipag-usap. Pero nang biglang lumapit ang batang babae, naramdaman niya ang kaunting saya, kahit hindi niya alam kung bakit. Bakit ka malungkot? Tanong ng bata habang nakatayo sa harap ni Edsel. Nagulat si Edsel sa biglaang tanong ng batang babae. Hindi siya agad sumagot, pero nakita niya ang kabaitan sa mga mata nito. Si lolo ko, nasa ospital. Sagot ni Edsel na halatang pinipigilan ang kanyang luha. Si papa ko rin minsan nagkasakit pero gumaling siya. Nanalangin kami ng marami. Sabi ng bata. Ako nga pala si Clara. Sa simpleng pagpapakilala ni Clara, naramdaman ni Edsel ang ginhawa. Bagaman hindi pa niya ito kilala, tila may koneksyon silang dalawa. Ako naman si Edsel, sagot niya. Nag-aalala lang ako kay Lolo. Matagal na kasi siyang may sakit pero ngayon parang mas malala pa. Ngumiti si Clara at umupo sa tabi niya. Alam mo, laging may pag-asa basta maniwala ka sa Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng sagot. Laging ganun ang tinuturo sa amin sa iglesia. Nagulat si Edsel sa sinabi ni Clara. Iglesia ni Cristo ka rin? Oo,
Sagot ni Clara habang tumatango. Lagi kaming nagsasamba ng pamilya ko. Ikaw? Ganon din kami ni Lolo. Kaya lang minsan di ko maiwasang mag-alala. Sagot ni Edsel. Normal lang yon, ani Clara. Pero sa mga ganitong oras, mas kailangan natin magtiwala sa Diyos. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Magiging okay din ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Edsel ang pag-aliw mula kay Clara. Ang kanyang puso na dati ay puno ng takot at kaba ay tila unti-unting gumagaan. Alam niyang hindi pa rin tiyak ang mangyayari kay Lolo Sed. Pero sa tulong ng bagong kaibigan, nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Sa bawat araw na dumadaan, nagiging mas malapit ang loob ni Edsel kay Clara. Kapag walang ginagawa sa ospital, naglalaro sila sa garden o kaya ay tahimik na nag-uusap tungkol sa kanilang mga pamilya, sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga pangarap. Sa kabila ng lungkot at alalahanin, si Clara ang naging sandigan ni Edsel sa mga oras ng pangangailangan. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy na nanatili si Lolo Sed sa ospital, naging regular na ang pagkikita ni na Edsel at Clara sa garden. Sa tuwing makakaramdam ng lungkot sa Edsel o labis na pag-aalala para sa kanyang lolo, tila palaging nandyan si Clara para magbigay ng saya at aliw. Ang simpleng mga laro nila, paghabol sa bola, pag-upo sa ilalim ng puno at pagbabahagi ng kwento ay naging takbuhan ni Edsel mula sa bigat ng sitwasyon sa ospital. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bola sa garden, napansin ni Clara na mas tahimik si Edsel kaysa karaniwan. Bakit parang mas malungkot ka ngayon? Tanong ni Clara habang itinapon pabalik ang bola kay Edsel. Umupo si Edsel sa damuhan at bahagyang yumuko. Iniisip ko lang si Lolo. Hindi pa rin kasi bumubuti ang kalagayan niya. Kahit nandito na si Mama, parang kulang pa rin. Pakiramdam ko, nawawala ako. Lumapit si Clara at tumupo rin sa tabi niya. Alam mo, naiintindihan ko yan. Kapag may mahal tayo sa buhay na may sakit, parang ang bigat-bigat sa puso, lalo na kung wala tayong magawa. Pero alam mo Edsel, basta magtiwala ka lang sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Ngumiti si Edsel ng bahagya at tumingin kay Clara. Tama ka Clara, laging ang sinasabi ni Lolo na magtiwala ako sa Diyos. Pero minsan mahirap kasi kapag andito na ako sa sitwasyon at nakikita ko siyang nahihirapan. Nangiti rin si Clara. Kapag mahirap, doon natin mas dapat ipakita ang pananampalataya. Alam mo ba, Iglesia ni Cristo din ako at lagi kaming pinapaalalahanan na sa mga oras ng pagsubok, doon tayo mas dapat manalig sa Kanya. Nagulat si Edsel sa sinabi ni Clara. Oo pala no, Iglesia ni Cristo ka nga rin pala. Tumango si Clara, masaya na nagulat si Edsel sa kanilang pagkakapareho. Oo, di ba nga sabi ko sa'yo, simula bata pa ako, kasama ko na ang pamilya ko sa pagsamba. Hindi ba tayo laging tinuturoang magtiwala sa Diyos, lalo na kapag may pinagdadaanan tayo? Biglang lumiwanag ang mukha ni Edsel. Oo nga pala, pareho pala tayo ng pinaniniwalaan. Masaya ako na nakilala kita, Clara. Ngumiti si Clara na tila may dalang bagong pag-asa kay Edsel. Ako rin, kaya huwag kang mag-alala ha. Magkasama tayo at lagi tayong manalig sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Mula sa araw na iyon, lalong naging malapit sina Edsel at Clara. Hindi lamang sila naglalaro, kundi nag-uusap din sila tungkol sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga pamilya at sa mga pangarap nila sa buhay. Si Clara ay naging isang mahalagang kaibigan para kay Edsel. Isang taong hindi laging nagbibigay saya, kundi nagbibigay lakas ng loob at nagpapaalala ng mga aral ng kanilang pananampalataya. Matapos ang ilang linggo sa ospital, sa wakas ay pinayagan na ring makauwi si Lolo Sed. Nakangiti si Edsel habang tinutulungan niyang maglakad ang kanyang lolo papasok ng bahay. Halata sa mukha ni Lolo Sed ang pagod, ngunit dama rin ang pasasalamat at kaginhawaan nang makabalik sa kanilang tahanan. Salamat, Apo, sabi ni Lolo Sed habang inaalalayan siya ni Edsel
patungo sa kanilang paboritong upuan sa silong ng bahay. Ang sarap pala ng hangin dito sa labas. Iba talaga kapag nasa bahay ka na. Ngumiti si Edsel at tahimik na naupo sa tabi ng kanyang lolo. Nandoon din ang kanyang ina, na abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Masaya silang lahat na nakauwi na si Lolo Sed at makikita sa kanilang mga kilos ang pagkagaan ng kanilang loob. Masaya po ako, Lolo, na nandito na kayo ulit, sabi ni Edsel na puno ng pagmamahal. Ganyan talaga ang buhay, apo. Minsan may pagsubok pero lagi nating ipapaubaya sa Diyos ang lahat. Sagot ni Lolo Sed habang hinahaplos ang ulo ng kanyang apo. Ngunit kahit masaya si Edsel na gumaling na ang kanyang lolo at nakauwi na ito, may kakaibang lungkot pa rin siyang nararamdaman. Naaalala niya ang sitwasyon ni Clara at ng kanyang tatay na paralisado sa ospital. Pakiramdam niya, kahit naging magaan na ang buhay nila ni Lolo Sed, hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa hirap na dinaranas ng kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy ang pagbuti ng kalagayan ni Lolo Sed, naramdaman ni Edsel ang bigat ng kanyang kalooban. Nakakaramdam siya ng responsibilidad na tulungan si Clara at ang kanyang pamilya. Kaya, nagsimula siyang mag-isip ng paraan para makatulong. Tahimik niyang inihanda ang kanyang plano, isang lihim na misyon tuwing gabi. Kasama si Clara upang ipanalangin ang pagaling ng tatay nito. Sa kabila ng kasiyahan sa kanilang tahanan, hindi nila alam na gabi-gabi may tahimik na misyon si Edsel na hindi nila napapansin nila Lolo Sed o ng kanyang ina. Isang tahimik na gabi, matapos makapahinga si Lolo Sed at makatulog na ang kanyang ina, nakaupo si Edsel sa gilid ng kanyang kama. Hindi mapakali ang kanyang isip. Patuloy siyang nag-iisip tungkol kay Clara at sa kanyang tatay na nasa ospital pa rin. Patuloy na nakikipaglaban sa kanyang sakit. Pakiramdam ni Edsel ay hindi sapat na gumaling na ang kanyang lolo. May obligasyon siyang tumulong sa iba, lalo na sa kanyang kaibigan na tulad ni Clara. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Siniguradong hindi maririnig ang kanyang mga yabag. Binuksan niya ng marahan ang bintana ng kanyang kwarto at sumilip palabas. Madilim at tahimik ang buong paligid. Walang makakakita sa kanya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumusot sa bintana. Nag-ingat siyang huwag gumawa ng ingay habang bumababa sa harap ng bahay. Sa kanyang paglabas, hindi siya mapakali. Alam niyang kailangan niyang maging maingat para hindi magising sina Lolo Sed at ang kanyang ina. Naglakad siya ng ilang mga kalye hanggang sa makarating sa ospital kung saan naroon si Clara at ang kanyang tatay. Pagdating niya doon, nakita niya si Clara na tahimik na naghihintay sa labas ng silid ng kanyang ama. Nang makita siya ni Clara, agad siyang ngumiti. "Edsel, salamat sa pagpunta ha," bulong ni Clara habang lumapit sa kanya. Tumango si Edsel at sinabing, "Hindi ko kayang tiisin na gumaling na si Lolo pero nandito pa rin si Tito na ganito ang sitwasyon. Gusto ko rin kayong tulungan." Tahimik silang dalawa na pumasok sa kwarto, kung saan naroon ang tatay ni Clara. Tahimik na nakahiga at walang malay. Naupo sila sa tabi ng kama at inilabas ni Clara ang Biblia. Sabay silang nagbasa ng mga talata. Nanalangin na sana ay tulungan ng Diyos ang tatay ni Clara na gumaling. Si Edsel ay taimtim na nanalangin, tahimik na humihiling ng milagro para sa kaibigan niya. Pagkatapos ng kanilang mga panalangin, tahimik silang nag-usap. "Salamat, Edsel," sabi ni Clara. "Sa kabila ng nangyari sa'yo, nandito ka pa rin para tumulong sa amin." Ngumiti si Edsel. "Sabi ni Lolo, mahalaga ang tumulong sa iba, lalo na kung kaya mo. Kaya gagawin ko ang lahat para tulungan ka." Hindi nagtagal, nagpasya na si Edsel na bumalik na sa kanilang bahay. Maingat muli siyang dumaan sa bintana. Tahimik na bumalik sa kanyang kwarto, hindi napansin ng kanyang ina o ni Lolo Sed ang kanyang pag-alis. Ngunit sa gabing iyon, nagsimula na ang kanyang lihim na misyon, ang pagpunta gabi-gabi sa ospital upang ipanalangin at ipagpanata ang paggaling ng tatay ni Clara. Makaraan ang ilang linggo ng lihim na paglabas-labas ni Edsel, dumating muli sa business trip ang kanyang ama, si Adonis. Pagdating niya,
Masaya siyang sinalubong ni na Edsel at ng kanyang ina. Halatang masaya si Edsel sa pagbabalik ng kanyang ama at mabilis na naikwento ang paggaling ni Lolo Sed at ang mga nangyari habang wala si Adonis. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi lubos na napansin ni Adonis na parang may kakaiba sa kanyang anak. Isang bagay na mas tahimik at misteryoso kaysa dati. Sa gabing iyon, matapos ang hapunan, pagod si Adonis mula sa kanyang biyahe at nagpasya na magpahinga agad. Habang nasa kama, tumingin siya sa paligid ng bahay. Pamilyar ang katahimikan na bumabalot sa gabi. Maya-maya, naalala niya na dapat ay suriin niya kung maayos na natutulog si Edsel. Pagpunta niya sa kwarto ng kanyang anak, tahimik niyang binuksan ng kaunti ang pinto at sinilip. Dito niya napansin na wala si Edsel sa kanyang kama. Siguro nasa banyo lang, sabi ni Adonis sa kanyang sarili. Hindi masyadong binigyan ng pansin ang pagkawala ng anak. Tahimik siyang bumalik sa kanilang silid at nagpasya na itulog na lamang ang pag-aalala. Ngunit kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, hindi nabanggit ni Edsel ang tungkol sa paglabas niya noong gabing iyon. At parang walang kakaibang nangyari. Hindi inukat ni Adonis ang nakita. Iniisip na marahil ay may simpleng dahilan lamang ang pagkawala ni Edsel sa kanyang kama. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, napapansin ni Adonis na may kakaibang nangyayari gabi-gabi. Hindi siya mapakali at nagsimulang mag-isip kung bakit tila nawawala si Edsel tuwing gabi. Lalo na at walang sinasabi ang bata tungkol dito. Kaya unti-unti, nag-aalala si Adonis. Sinubukan niyang tanungin si Edsel kung bakit ito madalas magpuyat o parang pagod minsan sa umaga. Pero simpleng sagot lang ang nakukuha niya. Wala naman po pa. Siguro po pagod lang ako sa eskwela. Simpleng sagot ni Edsel na tila iniiwas ang usapan. Sa puntong iyon, nagsimulang kumulo ang isip ni Adonis. Hindi niya alam kung dapat na bang magtanong ng masinsinan o hintayin pa ang tamang pagkakataon. Nangangamba siya pero pilit na tinatanggal ang pag-aalala. Hindi niya alam na may mas malalim na dahilan sa likod ng mga gabi-gabing paglabas ni Edsel. Isang bagay na malapit nang matuklasan nila. Pagkalipas ng ilang gabi, hindi mapigilan ni Adonis ang kanyang pag-aalala. Minsan, kapag sinusulyapan niya ang kwarto ni Edsel sa gabi, napapansin niyang wala na naman ang kanyang anak. Ang mga pagdududa ni Adonis ay nagsimulang lumalim. Kaya isang gabi, pagkatapos nilang maghapunan, kinausap niya ang kanyang asawa tungkol dito. Napansin mo ba si Edsel nitong mga nakaraang gabi? Tanong ni Adonis habang tahimik silang naghuhugas ng pinggan. Tumingin ang kanyang asawa at napaisip. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko lang mapakawalan ng pakiramdam ko, pero parang may kakaibang nangyayari. Ilang gabi ko nang napapansin na wala si Edsel sa kanyang kwarto. Hindi ko na lang muna pinapansin nung una, pero parang madalas na yata yun. Hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Napatigil ang kanyang asawa. Nag-aalala rin sa sinabi ni Adonis. Baka may lakad lang siya o baka naman pumupunta sa banyo? Pero kung ilang gabi na niyang ginagawa yan, nakakabahala nga. Ano kaya ang pinupuntahan niya? Huminga ng malalim si Adonis. Tinitimbang kung dapat bang sundan si Edsel o kausapin ito kaagad. Ayoko naman siyang kumprontahin ng bigla. Baka isipin niyang pinagdududahan natin siya. Pero hindi ako mapakali. Sa palagay mo, dapat na ba tayong magtanong? Nag-isip ang kanyang asawa. Siguro, wag muna tayong magtanong ngayon. Baka maging masyadong biglaan para kay Edsel. Bakit hindi tayo maglagay ng CCTV? Para malaman natin kung anong nangyayari tuwing gabi nang hindi siya nabibigla. Kapag nakita natin ang totoo, saka natin siya kausapin. Tumango si Adonis. Nararamdaman ang kaba pero nakumbinsi ng ideya. Oo nga, mas maganda ngang malaman natin ang totoo muna. Sige, bukas, magpapalagay na ako ng CCTV. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas si Edsel at wala siyang pinapasukang delikado. At sa gabing iyon, tahimik na silang dalawa. Ngunit ramdam ang tensyon at pag-aalala para sa kanilang anak. Sa isip ni Adonis, mahalaga ang bawat hakbang at umaasa siyang matutuklasan nila ang dahilan ng paglabas-labas ni Edsel nang hindi masyadong nagpapakita ng takot o pagdududa.
Hindi nila alam na ang kanilang plano ay magdadala sa kanila sa isang emosyonal na pagtuklas ng kabutihan at pagmamalasakit na hindi nila inaasahan mula sa kanilang anak. Kinabukasan, nagpatulong agad si Adonis na magpalagay ng CCTV sa labas ng bintana ng kwarto ni Edsel at sa kanilang bakuran. Maingat silang nagplano ng kanyang asawa. Siniguradong hindi mapapansin ni Edsel ang mga kamera para hindi ito maghinala. Ginawa nila ito upang malaman kung ano ang ginagawa ni Edsel tuwing gabi at bakit tila madalas siyang nawawala. Pagdating ng gabi, tulad ng inaasahan, nagpatuloy ang kanilang normal na gawain. Matapos ang hapunan, nagpaalam na si Edsel na matutulog at tahimik na pumunta sa kanyang kwarto. Sina Adonis at ang kanyang asawa ay tumuloy sa kanilang silid. Ngunit hindi para matulog, kundi tumutok sila sa monitor ng CCTV, naghihintay na makita kung ano ang gagawin ni Edsel. Ilang oras ang lumipas, tahimik ang buong bahay, ngunit bandang 2:00 ng madaling araw, nakita nilang gumalaw na si Edsel. Sa screen ng CCTV, kitang-kita nila ang maingat na paglabas ni Edsel mula sa kanyang bintana. Maingat itong dumaan sa maliit na daanan sa gilid ng kanilang bahay at pagkatapos ay tumungo sa kalye. Nagulat sina Adonis at ang kanyang asawa. Hindi nila inaasahan na ganoon kaingat at lihim ang ginagawang paglabas ni Edsel gabi-gabi. Pero ang mas nakakagulat ay nang makita nila sa kamera ang isang anino ng batang babae na tila naghihintay kay Edsel sa kanto ng kanilang bahay. Adonis, sino yun? Sino yung batang babae? Tanong ng kanyang asawa na halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Tahimik na nag-isip si Adonis. Hindi ko rin alam. Pero may kasama si Edsel tuwing gabi. Sundan natin siya bukas ng gabi. Alamin natin kung saan siya pumupunta. Nagpasya silang huwag munang kumprontahin si Edsel. Sa halip, ipagpapatuloy nila ang kanilang pagmamatsyag sa mga susunod na gabi. Hindi pa malinaw sa kanila kung ano ang ginagawa ni Edsel o kung sino ang batang babaeng iyon. Ngunit alam nilang kailangan nila itong alamin upang masigurong ligtas ang kanilang anak. Pagdating ng sumunod na gabi, hindi mapakali sina Adonis at ang kanyang asawa. Alam nilang may malalim na dahilan ng paglabas ni Edsel, ngunit hindi pa nila ito naiintindihan. Matapos maling maghapunan, hinayaan nilang umakyat si Edsel sa kanyang kwarto. Ngunit tulad ng inaasahan, nagmonitor sila sa CCTV upang makita kung gagawin na naman ng kanilang anak ang kanyang lihim na pag-alis. Hindi nagtagal, makikita na naman sa monitor na bumangon si Edsel mula sa kama at dahan-dahang lumabas sa bintana. Sa pagkakataong ito, handa na sina Adonis at ang kanyang asawa. Nang makitang lumabas si Edsel sa bakuran, mabilis ngunit tahimik silang sumunod. Siniguradong hindi sila mapapansin ng kanilang anak. Tahimik nilang sinundan si Edsel habang naglakad ito sa madilim na kalye, patungo sa ospital. Halata ang pag-aalala sa mga mukha ni Adonis at ang kanyang asawa. Habang sinusubukang intindihin kung bakit patuloy na lumalabas si Edsel tuwing gabi. Pagdating nila sa ospital, nakita nilang may batang babae na naghihintay kay Edsel sa labas ng ospital. Si Clara. Nagkamayan at nag-usap ng kaunti sina Edsel at Clara bago sila pumasok sa loob ng ospital. Sumunod pa rin sina Adonis, sinusundan ng kanilang mga yapak hanggang sa marating nila ang kwarto ng tatay ni Clara na paralisado. Sa labas ng silid, napasilip sina Adonis at ang kanyang asawa. Kitang-kita nila sila Edsel at Clara na tahimik na nagbabasa ng mga Biblia sa tabi ng kama ng paralisadong tatay ni Clara. Habang nananalangin ng dalawang bata, dama ni na Adonis ang bigat ng sitwasyon. Isang batang lalaki at isang batang babae na piniling samahan at ipanalangin ang isang taong may sakit. Halos hindi makapagsalita sina Adonis at ang kanyang asawa. Ang kanilang anak na palihim na umaalis gabi-gabi ay hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para ipanalangin, ipanata at damayan ng kanyang kaibigan at ang pamilya nito. Hindi nila inaasahan ng ganitong kabutihan mula kay Edsel at ang bigat ng kanilang pag-aalala ay napalitan ng pagmamalaki at pagkakaintindi. Hindi nagtagal, pumasok sila sa kwarto upang ipaalam na nakita na nila ang ginagawa ni Edsel. Nang makita sila ni Edsel, nagulat ito. Hindi inaasahan na sinusundan siya ng kanyang mga magulang.
Mama, Papa, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Edsel na may halong kaba at hiya. Nang makita ni Edsel ang kanyang mga magulang sa silid ng ospital, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Alam niyang natuklasan na nila ang lihim niyang pag-alis tuwing gabi. Tumayo siya mula sa tabi ng kama ng tatay ni Clara at tahimik na lumapit sa kanila. Habang si Clara ay nanatiling nakaupo, tahimik na nakikinig. Ma, Pa, panimula ni Edsel, halata sa kanyang boses ang halong kaba at pag-aalala. Pasensya na po kung hindi ko sinabi agad. Hindi ko po kasi kayang makita na gumaling na si Lolo Sed pero si Clara at ang tatay niya, nandito pa rin po sa ospital. Ayoko pong pabayaan sila lalo na si Clara. Naghihintay ng milagro para gumaling ang tatay niya. Tumingin si Edsel sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang ama na si Adonis. Nakapwa hindi pa makapagsalita dahil sa nakita nila. Tinuturuan po ako ni Lolo Sed na maging mabuting tao at tumulong sa mga nangangailangan. Kaya tuwing gabi, pumupunta po kami rito ni Clara para manalangin, para mamanata. Pinapanalangin po namin na sana ay gumaling na si Tito katulad ng pagaling ni Lolo. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa narinig. Sa kanilang isipan, inakala nilang may ginagawa si Edsel na delikado, pero ngayon, ang kanilang anak pala ay lihim na nag-aalay ng oras at panalangin para sa iba, kahit pa alam niyang maaaring mapagalitan siya. Naiiyak ang kanyang ina at mahigpit na niyakap si Edsel. Anak, napakabuti mong bata. Hindi ko inaakala na ganito kalalim ang pag-intindi mo sa pagtulong sa kapwa. Patawarin mo kami kung nag-alala kami at hindi agad namin naiintindihan ang ginagawa mo. Niyakap din siya ng kanyang ama, puno ng pagmamalaki sa kabutihang ipinakita ng kanyang anak. Tama ka, anak. Tinuruan ka ng lolo mo ng tama at ngayon, pinapakita mo kung gaano kalaki ang puso mo para sa iba. Hindi namin kailanman iisipin na mali ang ginawa mo. Nakangiti si Clara. Tuwang-tuwa na nakita niyang nauunawaan ng mga magulang ni Edsel ang kanilang ginagawa. Salamat, Edsel, mahina niyang sabi. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Tumango si Edsel at huminga ng malalim. Parang nawala ang bigat na kanina pa ay pasan niya. Hindi ko po talaga kayang pabayaan si Clara, Mama, Papa. Gusto ko pong tumulong hanggat kaya ko. Sa gabing iyon, bumalik sina Adonis at ang kanyang asawa sa bahay ng puno ng pagmamalaki at pasasalamat sa kanilang anak. Naunawaan nila na si Edsel ay hindi lamang mabuting anak kundi isang batang may malasakit at pananampalataya na handang tumulong sa iba kahit sa mga lihim na paraan. Matapos matuklasan ni na Adonis at ang kanyang asawa ang ginagawang kabutihan ni Edsel at Clara sa ospital, marami silang napagtanto tungkol sa kanilang pamilya. Lalo na sa relasyon nila kay Edsel. Naramdaman nilang hindi sapat ang oras na ibinibigay nila sa kanilang anak dahil sa abalang trabaho at iba pang responsibilidad. Dahil dito, nagdesisyon silang unahin ang kanilang pamilya at ibalik ang kanyang atensyon kay Edsel. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Edsel ang pagbabago. Hindi na madalas abala ang kanyang mga magulang sa trabaho at mas naglalaan sila ng oras para sa kanya. Isang gabi, habang mag-asama silang naghahapunan, napansin ni Edsel na hindi nakaharap sa mga cellphone o laptop ang kanyang mga magulang. Sa halip, sabay-sabay silang kumakain at masayang nagkukwentuhan. Edsel, sabi ng kanyang ina habang inalalapag ang kutsara. Alam mo ba, gusto naming mas makasama ka mula ngayon. Napagtanto namin na hindi namin laging napapansin ang mga mahalagang bagay. Ngayon, gusto naming mas maging bahagi ng buhay mo. Ngumiti si Edsel. Ramdam ang init ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Salamat po, Mama, Papa. Masaya rin po akong nandito kayo. Alam mo, anak, dagdag ni Adonis, hindi lang kami dapat ang nagtuturo sa'yo. Natutunan din namin na ang isang mahalagang aral mula sa'yo. Ang halaga ng pagtulong sa iba at pagmamalasakit. Napakabait mong bata at sobrang proud kami sa'yo.
Magaan ang pakiramdam ni Edsel sa kanilang usapan. Hindi na lamang siya ang nagdadala ng kanilang pamilya sa pananampalataya at pagmamalasakit sa kapwa, kundi maging ang kanyang mga magulang ay unti-unting nagiging mas malapit sa kanya at sa Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malalim ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Matapos maranasan ng mga magulang ni Edsel ang kabutihang ipinakita ng kanilang anak sa pagtulong kay Clara at sa kanyang parilisadong ama, nagpasya sina Adonis at ang kanyang asawa na samahan si Edsel sa kanyang mga panata tuwing gabi sa ospital. Hindi na lamang sina Edsel at Clara ang nagpapanata sa tabi ng kama ng ama ni Clara, kundi kasama na rin ngayon ang kanyang mga magulang. Isang gabi, dahan-dahang pumasok ang pamilya ni Edsel sa silid ng ospital. Dala ang kanilang mga Biblia. Tahimik silang naupo sa tabi ng kama ng ama ni Clara habang si Clara ay maingat na nakikinig sa kanilang bawat panalangin. Simula ngayong gabi, sabi ni Adonis habang nakatingin sa kanyang anak at kay Clara, sasamahan na namin kayo sa mga panalangin nyo. Alam namin kung gaano kahalaga ang pagtulungan at makasamang humiling sa paggaling mula sa Diyos. Ngumiti si Clara at ramdam niya ang suportang ibinibigay ng pamilya ni Edsel. Habang nagbabasa sila ng mga talata mula sa Biblia, bawat salita ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Hindi lamang para kay Clara, kundi pati na rin para sa kanyang ama na tahimik na nakahiga sa kanyang kama. Nang matapos ang kanilang panalangin, tahimik na nag-usap sina Adonis at ang kanyang asawa tungkol sa pagmamalasakit ng kanilang anak. Naramdaman nila na ang pagsama sa mga panalangin ay hindi lamang pagpapakita ng suporta kay Clara, kundi isang paraan din upang mas mapalapit sila sa kanilang anak at sa Diyos. Sa bawat gabing pumupunta sila sa ospital, nagiging mas matibay ang kanilang pamilya at higit nilang naiintindihan ang halaga ng pagtutulungan at pananampalataya. Naging bahagi ng kanilang buhay ang pagtulong sa iba at mas naging malapit sila sa bawat isa dahil sa kanilang mga panata. Pagkatapos ng ilang linggong pagsama ni na Adonis at ng kanyang asawa kay Edsel sa ospital upang magpanata para sa ama ni Clara, napagdesisyonan nilang maging mas aktibo sa kanilang pananampalataya. Hindi na lamang sila pumupunta sa ospital gabi-gabi, sumasama na rin sila kay Edsel at Clara sa pagsamba at mga panata sa kapilya ng Iglesia ni Cristo. Isang linggo ng umaga, buong pamilya silang naglalakad papunta sa kapilya. Dati, madalas ay hindi nakakasama sina Adonis dahil sa abalang trabaho, pero sa pagkakataong ito, sila mismo ang nangunguna sa pag-aanyaya kay Edsel nang magpunta ng maaga para maghanda. Pagdating nila sa kapilya, nandoon din si Clara. Nakaupo kasama ang kanyang mga kamag-anak at ngumiti ito nang makita ang pamilya ni Edsel. Magandang umaga, Clara. Bati ni Adonis at ng kanyang asawa. Masaya kaming makita kang maaga ngayon. Magandang umaga rin po. Tugon ni Clara, masaya sa pagkakaroon ng bagong kaagapay sa pananampalataya. Pagkatapos ng pagsamba, sabay-sabay silang nag-usap at nagplano para sa kanilang mga susunod na aktibidad. Ipinangako ni Adonis at ng kanyang asawa na patuloy silang magiging aktibo sa kapilya, lalo na sa mga panata at pagsamba, bilang bahagi ng kanilang patuloy na paglalakbay sa pananampalataya. Sa puntong iyon, ang kanilang pamilya ay nagkakaisa hindi lamang sa pag-ibig sa isa't isa, kundi sa takot sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga aral. Ilang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang gabi-gabing panata at pagsama ng pamilya ni Edsel sa ospital at kapilya, unti-unting nararamdaman ng lahat ang lakas ng kanilang pananampalataya. Isang araw, habang binibisita nila ang tatay ni Clara sa ospital, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa kanila. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nila si Clara na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama, ngunit may kakaiba sa mga nangyayari. Tahimik na nakatayo ang doktor sa gilid at si Clara ay may hawak ng kamay ng kanyang ama, na ngayon ay gumagalaw na. Nagising ito mula sa matagal na pagkaparalisado at dahan-dahang nag-umpisang nakapagsalita at makagalaw. Clara. Mahinang sambit ng tatay ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Tatay, gumagaling ka na. Halos mapaiyak siya sa tuwa habang mas mahigpit pang hinawakan ang kamay ng kanyang ama.
Ang lahat ng mga pinanalangin nila ay tila naririnig at isang milagro ang nangyayari sa kanilang harapan. Si Edsel, Adonis at ang ina ni Edsel ay pumasok sa silid. Gulat at tuwa ang nararamdaman. Hindi makapaniwala sina Adonis at ang kanyang asawa sa himalang kanilang nasaksihan. Agad nilang nilapitan si Clara at ang kanyang ama. At lahat sila ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos para sa paggaling ng ama ni Clara. "Salamat po, Ama," sabi ni Adonis habang nakatingin sa kanyang pamilya. "Ito ang bunga ng ating walang sawang pagpapanata at pananalig sa Diyos." Ngumiti si Clara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong tulong at panalangin, hindi ko alam kung paano namin malalampasan to." Sama-sama silang nanalangin muli sa tabi ng kama ng ama ni Clara. Nagpapasalamat sa biyayang ito. Ang mga sakripisyo at pagsusumikap ng lahat ay nagbunga at lalo pang lumalim ang kanilang relasyon. Hindi lamang sa isa't isa, kundi lalo na sa kanilang pananampalataya sa Diyos. 20 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang milagro ng paggaling ng tatay ni Clara. Marami nang nagbago, ngunit ang mga pundasyon ng pananampalataya, pagmamalasakit at pagkakaibigan ay nanatili at lalong tumibay. Sina Edsel at Clara na nagsimula bilang mga bata na magkasamang nananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, ngayon ay naging magkasintahan. Pinagsama ng kanilang pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. Ngayon, sa araw ng kanilang kasal, nakatayo si Edsel sa kapilya. Matyagang naghihintay kay Clara. Nakasuot siya ng puting barong at kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan at pagpapasalamat sa araw na ito. Sa loob ng kapilya, naroon ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Kasama na ang tatay ni Clara na nasa harapan at malusog na malusog mula sa kanyang paggaling. At si Lolo Sed na proud sa kanyang apo. Dumating na si Clara. Suot ang isang simple ngunit eleganteng puting gown. Sa bawat hakbang niya patungo kay Edsel, hindi maikakaila ang saya at pagmamahal na nararamdaman niya. Si Clara ay ang batang babae na dati kasama ni Edsel sa gabi-gabing pagpapanata sa ospital at ngayon sila ay magsisimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay ng magkasama. Nang magsimula ang seremonya doon sa reception, tahimik na nanonood ang lahat na binibigkas ni Edsel ang kanyang mga pangako kay Clara. "Clara," sabi ni Edsel, "simula pa noong mga batang nananalangin tayo para sa pagaling ng tatay mo, natutunan ko ang pagmamahal ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga gawa. Pinakita mo sa akin kung paano magiging matibay ang pananampalataya. At ngayon, natapos na natin ipangako sa harap ng Diyos at ng ating pamilya ang ating buong pagmamahal at pag-aalaga, maging ang dedikasyon habang tayo ay magkasama sa ating buhay." Ngumiti si Clara at tumingin kay Edsel. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. "Edsel, noong mga bata pa tayo, natutunan ko sa iyo kung paano magtiwala sa Diyos kahit sa pinakamadilim na sandali. Ngayon, naipangako ko na rin sa iyo na aalagaan kita at ng ating magiging pamilya. Na patuloy tayong magiging tapat sa Diyos at magmamahalan habang buhay." Matapos ang seremonya, masaya ang lahat na nagkikwentuhan tungkol sa kanilang mga alaala mula sa nakalipas na mga taon. Si Adonis, ang ama ni Edsel, ay lumapit sa kanyang anak at niyakap ito. "Edsel, napakabuti mong bata at ngayon, napakabuti mong lalaki. Masaya akong makita ka kung paano mong pinalaki ang iyong buhay kasama si Clara. Lagi kong ipagmamalaki ang pagiging ama mo." Nang hapong iyon, nagpasalamat ang lahat sa Diyos sa biyayang natanggap nila. Mula sa mga pagsubok na kanilang hinarap, noong sila'y mga bata pa hanggang sa ngayon, isa lang ang nananatili. Ang kanilang pananampalataya sa Diyos at ang kanilang pagmamahalan na lumago mula sa mga simpleng panalangin na naging pundasyon ng kanilang buhay ng magkasama. Sa pagtatapos ng araw, habang magkahawak kamay sina Edsel at Clara, nagtanaw sila sa kanilang hinaharap. Puno ng saya at pag-asa. Alam nilang anuman ang dumating sa kanilang buhay, laging nariyan ang Diyos at ang kanilang mga mahal sa buhay na susuporta sa kanila.